para hindi malanta yung bulaklak. Kailangan mo lang talagang diligan para maging maganda. Nice day ngayong araw. Bali, ngayong araw ay gagawa na naman tayo ng panibagong tattoo at rose yung design na napili ni Sir. At sa parting kamay niya naisipan na magpatattoo. Kaya agad-agad na nating inahitan at sinukatan para maidikit yung stencil gamit ang stencil transfer gel ng Crazy Tattoo product. At ganito yung itsura ng pagdikit natin ng stencil. I-ready naman natin yung mga kailangan nating gamitin sa pagtatattoo. At sa tattoo glide, gamit pa rin natin ang produkto ng Crazy Tattoo product. At pagkatapos na mag-ready, umpisa na natin to. Bali, ang unang ginawa natin dito, nilinyahan muna natin para hindi mabura yung stencil at mamaya ay shading na lang yung gagawin natin. Kapag hindi naman ganun kalaki yung gagawin na tattoo, okay naman din na linyahan muna bago i-shading. At kapag malaking tattoo ang gagawin, okay naman din na konting lining papuntang taas at syempre i-shading muna. Huwag ilalining ng buo. Pero kung ganito lang naman din kalaki, okay lang naman din. Kapag medyo malaki na kasi yung space na tinatuan, asahan mo kapag yung parte na mapapahinga, medyo masakit na talaga kapag dinaanan ulit. Dahil yon sa sugat na medyo napahinga. Kaya kadalasan kapag malaking tattoo, iniiwasan ko talaga o hindi ko ginagawa na liningan ng buo. Kasi alam ko na sobrang sakit nun kapag napahinga. Pero ito, siguradong kakayanin naman ni Sir. Kahit na sa part na to ay medyo masakit. Totoo, itong part na to ay isa sa pinakamasakit na parte kapag tinatatuan. Dahil hindi lang sa manipis yung balat, dito ay merong parteng mabuto. Alam naman natin kapag manipis yung balat o parteng mabuto ay medyo masakit talaga na magpatattoo. Alam yan ng mga naka-experience na magpatattoo sa parteng mabuto. Alam naman natin na masakit talaga na magpatattoo, pero sa parteng manipis o sa parteng mabuto, medyo mas madadagdagan yung sakit. Bali kung naiisipan mong sumubok, kaya mo naman din yan. Dahil may mga tao na gustong magpatattoo doon at kakayanin nila basta't gusto nila. Dahil ang katotohanan, yung sakit ay panandalian lamang, pero yung tattoo pang matagalan. At para sa mga nagtatanong kung ano yung needle na ginamit natin sa piyesang to, itong ginagamit ko ngayon na needle 9 curve magnum. Kaya 9 curve magnum para mas masungkit pa natin yung ibang details na mas maliit. At para naman dun sa makapal na shading, gumamit naman ako ng 15 curve magnum. Bali, mas nakakatulong talaga ang mga sukat ng needle, parang akma na magagamit mo ng maayos. Kung kailangan mong gumamit ng mas maliit, gumamit ka talaga ng maliit. At kung gusto mo naman na mapabilis, gumamit ka ng mas makapal kung malaki yung kailangan mong i-shading. At para naman sa lining, gumamit ako ng 5RS para mas maging makapal yung line at tumugma dito sa rose na ginagawa natin. At hindi na natin to papatagalin pa. Linisan na natin to gamit ang foaming soap ng Crazy Tattoo product. At ito na nga yung kinalabasan sa ginawa nating rose sa kamay ni Sir. Ikaw, meron ka rin bang tattoo sa part na to? Baka pwede naman na makita. At kung nagbabala ka rin na magpatattoo sa parting to, kaya mo rin yan.